Repatriation efforts ng pamahalaan sa gitna ng kaguluhan sa Middle East nagpapatuloy. Inaasahang aabot na sa halos 1,000 mga Pilipino ang makakauwi na sa bansa ngayong linggo bilang bahagi ng repatriation efforts ng pamahalaan. Pagsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Migrant Workers na siguruhin ang kaligtasan ng lahat ng mga Pilipino na naiipit sa Middle East. Ayon sa pinakabagong tala, umabot na sa 769 overseas Filipino workers at kanilang mga kaanak mula sa UAE, Israel, Qatar, Bahrain, Jordan at Lebanon ang nakauwi sa ilalim ng repatriation program ng pamahalaan. Inaasahan din na may karagdagang 120 OFWs at kanilang mga kaanak ang makakauwi sa Huwebes, kung kaya't maaaring umabot na sa 889 Filipinos ang makakauwi sa bansa. Nakatakda rin ngayong linggo ang 2 pang charter repatriation flights mula sa UAE at Saudi Arabia. Binigyan diin ng DMW na dahil sa pagsasara ng ilang airspace, kinakailangan dumaan sa land crossings ang mga OFW sa Israel, Kuwait at Bahrain, papuntang Egypt or Saudi Arabia, bago makasakay ng flight pauwi ng Pilipinas. Ang paglikas ng ating mga kababayan ay pinag-iisipan, pinaplano ng may talino at hindi haka-haka o hula-hula lamang. Sa UAE naman, posible pa rin ang pag-uwi sa pamamagitan ng eroplano. Ngunit, nakahanda na rin ang pamahalaan para sa mga alternatibong ruta kung sakaling magsasara ang kanilang airspace. Taliwas sa sinasabi ng mga kritikong walang kontribusyon o ambag sa mga hakbang ang gobyerno, nagtatrabaho po ang Pangulo. Patuloy na inuuna ng pamahalaan ang kapakanan ng ating mga kababayan na naiipit sa gulo sa gitnang silangan, hindi ang pansariling interes ng ilan. Magandang umaga po! Welcome sa Pilipinas! Sinusuko namin kayo dahil bilin ng ating mahal na Pangulo na huwag iiwan ang mga Pilipino sa Middle East! Ang laman po ng flight na ito na OFWs, yung mga humingi ng tulong sa atin, mga nasa shelter po ng mga kababayan natin. Patuloy ang operations natin sa pagtawid ng ating mga kababayan. Patuloy lang itong effort na ito on many fronts, on many ways in which we can bring people home. It's not just one particular way, but this is the biggest way, the chartering. Mahirap po. Yun lang po masasabi ko, mahirap po. 10 years to ako hindi nakauwi ng Pilipinas eh. President Bongbong Marcos, maraming salamat po at nakauwi po kami at sa inyong handog na serbisyo po. Okay. Salamat, President Bongbong Marcos, sa mga tulong mo sa amin. Hindi mo kami pinabayaan.